kaya ay biodiversity in the Philippines. Katulad niya sa discuss kanina ni Ate Seska, yung isa sa hotspot sa mundo, sa limang hotspot sa mundo ng biodiversity ay ang Asia Pacific. At kasama dito yung Pilipinas. Yung last May 22, merong kinonduct sa dito sa Pilipinas, yung buong mundo na World International Biodiversity Day. Pero yung biodiversity celebration dito sa Pilipinas, hindi masyado siyang napansin ng mga tao dahil dun sa yung impeachment ni Chief Justice Corona. Ayan. Tsaka yung finale ng ng American Idol, yung kay Miss Jessica Sanchez, hindi rin napansin. So ayun, parang nasa bawat. Tapos, yung biodiversity day, siya, very important because of our diversity, endemic flora and fauna. Yung, alam niyo naman dito yung flora and fauna. Tapos yung kasi maraming flora and fauna sa Pilipinas na dito lang makikita talaga. Yung bansa nating Pilipinas, isa na 18 mega-diverse countries of the world. Ang hino-host niya dito ay parang 70 to 80% ng buong flora and fauna ng buong mundo. It is also amazing to note that the Philippines harbors more diverse life forms than any country on a per hectare basis. So, parang mas diverse pa yung Pilipinas sa kahit na anong country sa buong mundo. Kung pagbabasihan natin ay per hectare na basis, kung gano'ng karaming diverse na hydrat. Ito, konting statistics para pakita na diverse talaga ang Pilipinas. More than 52,177 described species in the Philippines. Tapos, lampas sa kalahati dito na talaga makikita sa Pilipinas. Tapos, pero yung sa kalahati ng 52,000, mga 491 doon, threatened na siya, or endangered species na. Tapos, 1,000, more than 1,000 terrestrial wildlife have been recorded, and half of these are endemic to the Philippines. So, yung mga 500 species na sa lupa lang makikita na dito sa Pilipinas. Tapos, mga 100 doon, endangered species na rin. Tapos, meron ding 570 species of birds in the entire country, of which 195 are endemic and 226 are others with restricted range, making the Philippines the fourth leading country in the world in bird endemism. So yung endemism, yung dito lang talaga sa Pilipinas makikita, o yung, siya, parang unique yung Pilipinas sa species na yan. Tapos, the rate of discovering new species in the country is one of the highest in the world, with a total of 36 new species of herpetofauna discovered in the last 10 years. So yung herpetofauna, meron ba may idea ko niya? Yung herpetofauna, kasi yung fauna, di ba, animals, tapos yung herpe, siya, reptiles. So, nung huling 10 taon, meron 36 new species na na-discovered din sa Pilipinas. Tapos, ito yung mga example ng the best and rarest na wildlife dito sa Pilipinas. Ito, yung pinakauna ay... Gab. Tingin kayo dito. Titingin kayo pag magle-lecture. Pag magle-lecture na kayo, tumingin kayo dito. Hindi ka mag- They weigh up to 2.5 kilos, unlike ordinary mice and rats. They don't spread disease or pose threats to humans. They are quiet and timid animals that nest in hollow trees. Ayan. Tapos ito, siya, Philippine flying fox. Yung, siya, the largest bug in the world. Paano pala? With a wingspan of nearly 6 feet or 1.7 meters. So yung Philippine flying fox, halos isang tao yung wingspan niya. Ganun siya kalaki. And a weight of 1.5 kilograms. They are indeed the largest in the fruit bat category. Tapos ito naman, dugong.
Then, the only vegetarian marine mammals in the world. So, siya lang yung nag-iisang mga marine mammal na talagang kalaman na kinakain kasi di ba yung ibang marine mammals, dolphins, whales, ang kinakain nila isda o ibang animals. Ang dugo mo lang yung kain sa isang vegetarian. Tapos yung mga dugong, mas related sila sa elephants, Substitution, sa mga, sa mga dolphins o kaya whales. Tapos ito ay yung Palawan mouse deer. Oh. The smallest deer in the Philippines. Oh, kita. Di kita. Their body measurement is approximately 2.3 to 2.5 feet and they weigh up with 5 and they weigh 5.8 kilograms. So yung taas nila parang dalawang ruler lang halos. Liit eh. Tapos ito naman yung may nakakalag ako ang isda to. Sarap pa rin. So ganito siya kanina kung ikukumpara sa isang piso. Yan. They measure only 2.1 to 2.45 centimeters and have an average length of 12.5 millimeters. So, mas maliit yung speed dito, yung mga lalaki ang sinarapan sa mga babae. Tapos, ito naman ay the smallest frog in the Philippines. Ito siya kanina. So, kasi lamang siya na isang, yung 10 cents na bariya. 25 yan eh. Hindi ko lang makita yung pangalan. 25 yan. So small, they measure only 10 to 14 to 16 millimeters, about the size of a 10 centavo coin. So like they weigh only 0.2 to 0.4 grams. So ganun siya kagaan at kaliit. Tapos ito naman ay yung giant crab na makikita sa the rarest and heaviest mollusk in the world. Quite large at 4 feet and 6 inches and quite heavy at 200 to 500 kilos. Their shells may reach up to 1.5 meters in length once fully grown. Tapos, ganun sila kalaki. Parang kasi may ay mas madali naman siya. Tapos ito yung Tower of the Ironwood Tree. Ito yung bulaklak ng Ironwood Tree. Ito yung pinakamatigas na puno sa buong Pilipinas. Dating amang walnut tree of about 70 centimeters in diameter, usually takes 2 to 4 days. So yung mga walnut tree, sobrang tigas niya, inaabot siya ng mga 2 o 4 na araw para lang makate. Di mo mahaba. Tigas lang. Tapos, ayun, yung mga huling pictures na binakita ko, di ba, ang daming, kayo pati halaman dito sa Pilipinas na sobrang rare at kakaiba. Pero, marami sa kanila, endangered